Umulan kagabi kaya tingnan mo yung dagat. Madilaw yung tubig. Yan yung appear ng Ormo. Ayan yung software doon, kitang-kita. Parang wave na bubong na silver. Ayan yung dalampasigan namin ng Camp Dons. Sa lugar to ng Camp Dons, Ormo. Sa bandang Leyte. Kaya maraming bato dito kasi ang likod namin ay ilog. Ayan siya, oh. Parang galing sa bundok yun. Tapos aano dito, papunta dito mga bato galing sa bundok. Ayan, oh. Tapos pagka inano mo yan, tinignan mo dun siya dadaan. Ayan siya, oh. Dito lang kagaling yun sa ilog yung maraming bato. Tapos napupunta sa tabing dagat. Kung bakit hindi maubos-ubos yung mga bato. At buhangin kasi galing sa ilog. Yan. Yung ilog na to, galing yan sa bundok. Papunta rito. Ito, nung araw, tapos, itambakan mo ng mga sako-sako din ng mga graba para hindi hindi siya daan doon sa pader ng bahay ko. Ayan yung bahay ko. Tapos, tinamakan, everyday, hinampas, nagkaroon ng habagat. Ayun, tumaas. Wala na akong problema. Hindi nababahain yung gilid ng aking bahay. Dati, namamaybay yung mga ano dyan, oh. Namamaybay yan yung tubig na nanggagaling dito sa ilog na to. Problemado ako kasi baka mamaya, tumumba yung bahay. Pero alam ko matibay naman yan kasi concrete yan, eh. Tagal kasi ito na-stack, napabayaan ko na mamatay ang nanay ko. Ayan, oh. Yung kabilang side na palitan ko na ng bubong, pero itong side na to, hindi pa kasi wala pang budget. Kung nakaipon ako, kapagawa ko rin yan. Tapos paayos yung pader. Palalagyan ko ulit ng riprap kasi, tingnan mo naman, oh. Yung riprap dito sa likod, pag tumaas yung baha, delikado yung bahay. Kasi, naputol siya, ayan, oh. Dahil sa sobrang lakas ng bagyo yan. Ngayon, ipapabago ko yan pag may budget. Pagkatapos, dito i-re-reprap again. Tapos yan, i-re-reprap ulit para hindi siya tawag parang, kumbaga, ngayon ko lang pala napatunayan na ang simento pala ay nabubulok. Ayan siya. Akala ko pag sinabing simento matibay, no. Pag inabot yun ng mga 40 years, I think 40 plus years. Kasi when I was 15 years old, bahay na to. 15 years old, hindi pa, kasi